Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, isa sa pinipili ng mga tao pagdating sa motor, yun bang kayang dumaan sa lahat ng kalsada or sa lahat ng uri ng kalsada? Mapa simentado man yan or simentadong butas-butas man yan or di naman kaya yung off-road. Gusto na ng mga tao isang motor lang para sa lahat. Yung tipong hindi lang pampamilya, pang sports pa. At isa nga po sa mga motor na tamang-tama para dyan, yung tinatawag nating adventure type na motor. Katulad na lang sa mga adventure scooter, adventure bike, pwede yan sila pang on and off-road. Kaso lang yung ganyang klaseng motor nga po, hindi talaga nakakatuwa yung presyo. Alam nyo na yung sinasabi ko. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kapag sinabi na nga po nating adventure type na motor, may kamahalan talaga yung mga yan. Katulad na lang sa Honda ADV at yung iba pang mga ADV, matataas talaga yung mga presyo nila. Hindi kaya, maliban na lang kung marami kang pera, kayang-kaya. Pero alam nyo ba? Syempre hindi pa. Meron isang adventure type na motor dito sa Pilipinas na talaga nga namang abot kaya. Yes po, meron na po. Matagal na rin siyang nilabas. Last year yata yun or last year. Parang last year. At ito nga po ay si Skygo Cav ADB 125 na nanggaling nga po kay Lifan. Wow! Kung titignan mo nga po yung itsura sa motor na ito, para siyang pinaghalong underbone at adventure. Yung puwitan niya pang underbone, tapos yung unahan naman pang adventure. Yung itsura niya medyo hindi nalalayo doon sa XRM. Parang ganon yung datingan niya. Pero pag nakaharap na nga po siya, ibang-iba na rin talaga. Para na siyang mukha ng ibon na galit. Pwede ring pato na galit. Kaya tuloy yung ibang tao na pakomento, "Wow, kakaiba yung itsura niya. Ang pangit." pero iilang tao lang naman ang nagsabi nun. Kasi marami pa rin talaga ang nagsabi na ang gwapo niya. At kung ako naman ang titingin sa kanya, okay naman, wala namang problema. Astig nga eh. Kung sa bagay, iba-iba naman yung panlasa ng mga tao. Yung iba nagagandahan, yung iba napapangitan. Pero syempre kahit ano pang sabihin ng mga tao, sundin mo pa rin kung ano yung sinisigaw ng utak mo. Kung walang sumisigaw dyan sa'yo, alam mo na. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Skygo Cav ADB 125 na mayroong 119.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 8.1 horsepower, 7,500 RPM, 8.5 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 90 km/h. Yun lang talaga ang kinaya niya. Pero hindi na po masama yun. Mabilis na po yun. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 3.7 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 62 km/liter. So kahit nga po carburetor type siya, matipid pa din siya sa gasolina. Ang sukat ng kanyang gulong 2.50/17 sa harap at 2.75/17 naman sa likuran. Tube type pa po ito. Meron siyang interior sa loob. Interior lang sa loob pa. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala din po siyang ABS. Ang kanyang seat height ay mataas sa 780mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 105 kg. So para sa isang 125cc na motor, tama lang yung bigat niya. Tama lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga na sinabi ko kanina, yung headlight niya ay parang itsura ng isang ibon. Para siyang pato na galit. Yung pato, ibon din yun. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka full digital. Meron na po siyang windshield at siya po ay naka naked handlebar na parang katulad nga po doon sa XRM. At hindi nga po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat pa yung cellphone mo. Kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Yung iba nga po nagtataka kung bakit parang kaunti lang talaga yung bilang niya. Huwag kayong magadala, pati din ako nagtataka. May ibang branch nga po ng Skygo na wala silang ganitong unit. Meron din yung ibang branch na may ganitong unit. Ang ironic pa sa part na yon, yung mga branch na walang ganitong unit, marami ang naghahanap. Tapos yung ibang branch naman na may ganitong unit, walang masyadong bumibili. Ano ba talaga? Nang titrip ba kayo or nang titrip lang talaga kayo? Pero ito,
hindi trip to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon at nakakalungkot man pong sabihin, wala po siyang ganon. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay ayoko na lang mag-talk. At regarding naman po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 50 to 53,000 pesos. Depende po yun sa branch na mapupuntahan nyo. O diba, adventure type na underbone, pero abot kaya yung presyo. Kaya kung sakaling trip mo ang motor na ito, pwede ka nang bumili. At speaking of trip, pinagtripan na naman po ako. Pinagtripan ako nito. Doon sa huling video na in-upload ko na Monarch X-Spectre 180, yan yung comment niya. Tanga, oil cooled, hindi liquid cooled. Ganon. Kahit nakalagay na sa specs niya na liquid cooled siya, pagpipilitan mo pa rin, aba matindi. Kaya dahil dyan, Dancel D. Guzman, tatawagin na kitang Tae na Blue. Tae na Blue! Tae na Blue! Tae na Blue! Pamilti-milti ka pa, ikaw naman pala yung tanga. Yan kasi yung mahirap sa mga basher eh. Galit na galit sa mga pinagagawa ko. Ayaw na ayaw nila sa mga video ko. Sukang-suka sila sa boses ko. Pero lintik na yan, pinapanood pa rin nila. Kada upload ko ng video, pinapanood nila. Tapos ang ending, galit pa rin sila. Diyos ko po, Rudy. Magto 2024 na, hindi pa rin sila nagbabago. Hindi pa rin talaga nila mag-gets-gets yung intro. Naglagay ka na nga ng warning. Sinabi mo na nga walang kwentang channel. Sinabi mo na nga huwag mag-subscribe. Pero anong nangyari? Walang nangyari. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Keep fight.